gabi sa ating lahat at sa mga nasa live stream. Magandang gabi po. God is good. Nandito na naman tayo na sa ating prayer meeting na tayo ay nagkatipon-tipon at inaanyayahan ko kayo na ay tumayo lahat. At kakantahin natin yung kasi kay buti ng Panginoon natin, kaya ikakantahin natin yung kay buti-buti mo, Panginoon. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kawa ay magpawalang hanggan. Buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw. Ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di babago. Mabuti ang Diyos na sa atin nagmamahal. Puri, sinasamba kita, dakilang Diyos at Panginoon. Tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di nagbabago. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Mabuti ang Diyos na sa akin ay nagmamahal. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Hallelujah. Yes, Lord, Ikaw ang aming Diyos na buhay, Diyos na makapangyarihan sa lahat. Panginoon, wala kang katulad, Panginoong Diyos. Ikaw ay dakila, Lord God. Patawarin mo kami, Lord God, kung mayroon pa kaming nagawang hindi kaaya-aya sa iyong harapan, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na sa oras na ito, Panginoong Diyos, hindi namin kaya, Lord, kung wala ka. Kaya Ikaw, Lord God, ang aming sanggalan. Ikaw, Panginoon, ang aming inaasahan sa oras na ito, Panginoong Diyos. Panginoon, salamat, Lord, sa oras na ito. Nandirito na naman kami, Lord God, para sa aming pagtipon-tipon, para sa aming pagkakaisang panalangin, Lord God, sa iyong banal na tahanan, Panginoon. Salamat, Lord, sa kabutihan mo sa buong maghapon. Salamat, Lord God, sa pag-ingat mo sa amin sa buong maghapon, Lord God. Sa pag-provide ng aming mga pangailangan, Lord God. Salamat, Lord God, Panginoon. Sa oras na ito, hiniling ko, Lord God, na maghari ka sa aming kalagitnaan. Wala po kaming magagawa, Lord God, kung wala ka sa amin, Panginoong Diyos. Mangusap ka po sa amin, Lord God, sa oras na ito, Lord God. Ikaw ang mangunguna, ikaw maghari sa aming mga puso. Siliksikin mo, Lord God, aming mga puso at isipan, Lord God. Pakilinisin mo ito, Panginoong Diyos, upang sisidlan na iyong mga salita, Lord God, ng aming maririnig sa oras na ito, Lord God. Panginoon, hinihiling namin, Lord God, ang magmensahe sa amin sa oras na ito, Lord God, na gagamitin mo, Panginoong Diyos. Tulungan mo siya, Lord God. Bigyan mo siya ng karagdagan, karunungan, Lord God, at katalinuhan upang maimensahe mo pa, iminsahe at ipaliwanag niya, Lord God, ang mga salita mo, Lord God, na maintindihan namin, Panginoong Diyos. Tulungan mo rin kami, Lord God, na
Tanggapin namin ito, Panginoong Diyos, at isa pamuhay namin, Panginoon. Tulungan mo kami, Lord God, na lumakad na may kabanalan, Lord God. Tulungan mo kami, Lord God, na manalangin na naayon sa inyong kalooban, Panginoon. Maghari ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan sa oras na ito. Hindi namin kaya, Lord, kung wala ka, Panginoong Diyos, sa oras na ito. Maghari ka, Panginoon. Panginoon, salamat, Lord God, sa pagtugon mo ng aming mga panalangin. Itong aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Ayan, magandang gabi po sa ating lahat. Isa pong pribilehiyo na magamit po, na mag-share ng salita ng Panginoon. Wala po si Pastor Ryan G dahil po hindi po inaasahan, na-flat po yung kanyang motorcycle, bandang Burgos pa po siya. So, ang Panginoon ang siyang tutulong po sa ating lahat. At bago po natin umpisahan, hinihiling ko po na isa pang prayer para sa oras na ito. Panginoong Hesus, nandito na po ako na nakatayo sa inyong harapan, Panginoon, sa oras na ito, Lord God. Gagamitin mo po ako. Lord, ang desire po ng bawat isa, Panginoon, involve us, Lord, sa iyong gagawin sa gabing ito, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Lord God, upang sa ganon maintindihan at maunawaan po namin ang iyong mensahe sa gabing ito, Panginoon. Ito po ang aming samot dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Nandito po tayo ngayon sa gabing ito sa isang layunin. Kundi ito po yung prayer meeting natin every Wednesday night. Ano ko lang na napanood ko kasi yung natin yung mensahero natin nung nakaka-bless. Kasi every night prayer meeting, gabi-gabi po sila. Wow. Nakakayanan po nila yon, kaya nakaka-bless talaga yung. Ano po ba yung bakit kaya nila nagagawa yun? Mayroon pong benepisyo kasi yung pananalangin. Ito po yung nais ko pong ibahagi sa ating lahat na may benepisyo po ang panalangin. At gusto ko lang pong kung ano po ba ang ibig sabihin ng panalangin. Parang na yata tayo. Reminder lang po, i-remind ko lang po kung ano po ang ibig sabihin ng panalangin. Ang panalangin ay pakikipag-usap sa Diyos. Alam po natin yon, di ba? Na pag tayo nananalangin, tayo ay nakikipag-usap sa Diyos. Ginagawa natin ito sa pamamagitan ng pagpupuri sa Kanya, pagkukumpisal ng ating kasalanan sa harapan niya, pagpapasalamat at paghingi ng tawad sa ating mga kasalanan at sa paghingi sa Kanya ng ating pangangailangan at pagnanasa. Ang panalangin ay pakikipag-isa sa ating lumikha. Kapag nanalangin tayo, nakikibahagi tayo sa pagmamahal na pakikisama sa may likha ng lupa at langit. Amen po ba? Ito po gusto ko lang ibigyan diin kung ano po ba yung ibig sabihin ng panalangin. Di ba? Naiano ko na rin po sa inyo na napakahalaga po yung pananalangin. Kailangan po natin na makipag-usap tayo sa Panginoon. Alam natin yung kahalagahan niya. Kaya po, sa gabing ito, gusto ko pong magbigay ng ilang points kung ano po ba yung mga benepisyo ng panalangin. Ang una po, dito po yung madidevelop po yung pakikipag-communicate natin sa Kanya. Communication or relationship natin sa Kanya. Sa pamagitan po ng ating pakikipag-usap sa ating Panginoon, mababasa po dito sa Colossians 4, chapter 2, manatili kayong palagi sa panalangin na kayo'y mangagpuyat ng may pasasalamat. Pag
pag nananalangin po ba tayo, ano po yung pag nakikipag-usap pa tayo sa kapwa natin, di ba? Pag lalo na sa mag-asawa, pag hindi nag-uusap, ano po yung mangyayari sa relationship nila? Nagiging dry, ganun, di ba? Ganun din po sa kaibigan natin. Pag hindi tayo nakikipag-communicate, parang lumalayo din yung ano natin sa kanya, di ba? Ganun din po sa ating Panginoon. Pag palagi po tayong nananalangin, nadidevelop po yung relationship natin sa Kanya. Amen po ba? Kaya po, nararapat po lamang na lagi tayong manalangin para sa ating Panginoon upang sa ganon ma-develop, ma-enhance pa po ang ating relationship sa Kanya. Alam ko po na narinig nyo na po ito ilang beses na po nating naririnig ang benepisyo. Gusto ko lang pong bigyan diin ngayon dahil po napakahalaga po. Ang pananalangin ay napakahalaga po sa ating buhay, lalo na po sa ating spiritual. At number 2 po, realize the love of God. Nare-realize po natin, nauunawaan po natin yung kung gaano po tayo kamahal ng ating Panginoong Jesus. Sabi po sa 1 John 4:8, ang hindi umiibig ay hindi nakakilala sa Diyos. O, di ba? Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Dito pala natin nauunawaan din natin, marirealize natin kung gaano tayo, kung umiibig tayo, marirealize natin kung gaano yung ang pag-ibig niya sa atin. Ang bawat isa ay umiibig at ipinanganak ng Diyos at nakakakilala sa Diyos. Di mo naman pwedeng ibigin yung kapwa mo kung walang pag-ibig ng Diyos sa'yo. Amen po ba? Hindi mo magawang mahalin ang iyong kapwa kung walang pag-ibig ang Diyos sa buhay mo. Hindi mo nararamdaman yung pag-ibig ng Diyos. Kaya mauunawaan mo yun kasi love kita, sabihin mo sa kapwa mo. Hindi mangyayari yun, kapatid, kasi malayo naman yung relation or yung pakiramdam mo sa Kanya. Walang pag-ibig ng Diyos sa buhay mo. At number 3 is yung provides answers to our prayer. Naniniwala kayo mga kapatid na ang Panginoon ay nagpro-provide or tumutugon sa ating mga panalangin. Sa Matthew chapter 7 verse 7, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Magsihanap kayo at kayo'y mga kasusumpong. Magsituktok kayo at kayo'y bubuksan. Ang Diyos bilang mapagbigay sa Ama, nasabik na magbigay ng mabuting regalo sa kanyang nagdadasal na anak. Sabi dito, siya ay nagbibigay ng mabuting regalo sa nagdadasal na anak. Nagpro-provide siya, mga kapatid, sa ating mga sa katugunan ng ating mga panalangin. Kaya wag po nating hayaan na manlupaypay po tayo. Wag po tayong manghina or wag po tayong tamarin sa pananalangin dahil siya ay yung tumutugon sa ating mga panalangin. Wag po tayong mainip or nababagot ka na dahil hindi naman sumasagot ang ating Panginoon. Sabi niya nga dito, magsihingi kayo at kayo'y bibigyan. Sinabi niya yun. Kaya dapat, wag po tayong manghina or tumigil sa ating pananalangin. Ito, sabi niya, isang benepisyo ng pananalangin ay nagpro-provide siya or answer, tumutugon sa ating mga panalangin. Number 4, it gives strength to avoid temptations. Sa Matthew 26, verse 41, kayo'y mangagpuyat
at magsipanalangin upang huwag kayong magsipasok sa tukso. Ang espiritu sa katotohanan ang may ibig, datapwat mahina ang laman. O mga kapatid, siya yung nagbibigay sa atin ng kalakasan. He gives us strength. Dahil alam natin itong laman natin ay mahina. Kaya dapat lamang humingi tayo sa Kanya. Dahil sinabi niya, siya yung magbibigay sa atin ng kalakasan. Pagdating man sa mga temptation, mga pagsubok sa buhay, ang sabi niya, upang wag kayong magsipasok sa tukso. Yun, kailangan natin, siya yung magbibigay sa atin. Kaya kung sakaling matukso man tayo or may mga trials man tayo, manalangin tayo dahil siya nga yung magbibigay sa atin ng kalakasan upang mapagtagumpayan natin ang mga tukso na yan or mga pagsubok na yan. Amen? At number 5 is can work miracle. Totoo po yun. Siya po ay gumagawa ng mga mirakulo sa buhay natin. Gaya na lamang po kay Propeta Daniel sa chapter 6 verse 10. Nang malaman ni Daniel ang kasulatan ay nalagdaan ng pangalan ni Haring Dario, siya ay pumasok sa kanyang bahay at lumuhod ng kanyang mga tuhod na may 1 araw at dumalangin at nagpapasalamat sa harapan ng kanyang Diyos gaya ng kanyang dating ginagawa. Manalangin po tayo palagi. Gagaya po ni Daniel, di ba? Hindi siya nagpatinag, yung sabi niyang luluhod siya sa itong nilagdaan na kasulatan ni Haring Darius. Dito po makita natin yung buhay ni Daniel na talagang nag-miracle siya. Nag-miracle po yung ang ating Panginoon sa buhay ni Daniel. Dahil po, siya ay nanalangin palagi. Ang panalangin, mga kapatid, ay parang tubig yan. Ito'y napakahalaga sa buhay natin at sa mga halaman. Kung ang isang tao o isang halaman ay kulang sa tubig, ito ay natutuyo, namamatay, nadidehydrate. Ganon din po sa atin in relation po sa ating buhay, lalo na po sa ating spiritual na buhay. Kung tayo po ay hindi na nanalangin, gaya ng sinabi ko dito, na ang panalangin ay parang isang tubig. Di ba mga kapatid, pag wala tayong nakapsot ti prayer life mo, nakadadda yun, nakadradray ti spiritual life mo. Totoo po ba? Naranasan nyo na po ba yung hindi ka na nananalangin, ang layo-layo mo na sa Panginoon? Napaka-danger, napaka-delikado. Kung ang buhay natin, ang spiritual na buhay natin ay natutuyo, nalalayo na tayo sa Panginoon kasi hindi na tayo nakikipag-usap sa Kanya. Kaya po, isa pong reminder po sa atin na wag po nating kaligtaan ang pananalangin. Dahil na-share na po dito ang mga benepisyo ng pananalangin. At sana po, sa bilang po natin na ito, hindi lang po ang bilang na ito sa sunod na mga araw, na mga buwan at taon, mapupuno po ito dahil ang Panginoon ay naghihintay lamang po sa ating mga declaration, sa ating mga gusto, sa ating mga pasasalamat sa Kanya. Sana po wag po tayong busy lagi. Bigyan po natin ng time ang ating mga gawain. Dahil po, yun ang gusto po ng ating Panginoon, yung paglingkuran siya.
ng totoo. Hallelujah. At hinihiling ko po ang bawat isa. Maiksiman po ang ating na-share ngayon na salita ng ating Panginoon. Alam ko po ang Panginoon ang patuloy na magbigay sa atin ng kaliwanagan tungkol po dito sa benepisyo ng panalangin. Hallelujah. At bago po tayong pumunta sa individual prayer, kantahin nga po natin yung kantang alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kanya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Yes, Lord. Thank you, Lord.
Ayan, bago po tayo punta sa corporate prayer, maghandog muna tayo sa ating Panginoon at awitin po natin yung awiting Kay Buti ng Diyos. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa akin. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa iyo. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa Kanya. Kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Ipalakpak ang kamay at ikaw ay sabayan pa ng indak at sumayaw-sayaw. Ipahayag mo, kapatid, na kay buti ng Diyos, kay buti ng Diyos sa atin. Amen. Tunay nga na napakabuti ng ating Panginoon. At sino po ang may mga prayer request? Marcy. Ayan po. Ay, mas... Okay. Ang prayer request po ay yung bagyo na si Marcy, si Pastor Ryan J., protection and guidance sa kanyang pag-uwi dahil di pa natin alam kung naayos na yung kanyang sasakyan, yung motor. Ano pa yun? Ay, si Sandre, protection and guidance sa mga nagtatrabaho sa malayo man or sa malapit. Sino pa po? Yung mga may sakit. Panalangin din natin mga kapatid. Ay, oo. Sige. Tayo po'y manalangin. Dakilang Diyos na mapagpala sa gabing ito, Panginoon. Narinig po ninyo lahat po ng aming mga kahilingan. Minsan po kami po'y nagpapakumbaba, Panginoon. Humihingi po ng katugunan ng mga prayer request na ito, Panginoon. Naibigkas po namin, Panginoon. Ikaw po ang siyang magbigay, Panginoon, ng katugunan ng aming mga prayer request. Kay Pastor Ryan J., Panginoon, sa oras nito, Lord God, hinihiling po namin ang sa kanyang protection and guidance, Panginoon, sa kanyang pag-uwi, Panginoon. Alam po namin na napakadelikado po, lalo na po sa paggabi na po ang kanyang pag-uwi, Lord. Hinihiling po namin na ingatan mo po siya hanggang po makarating sa kanilang bahay, Lord God. Ganon din po ang apo ni Sister Noemi na si Raiden, Panginoon. Ikawalong buwan po niya ngayon sa araw na ito, Lord God. Hinihiling po namin, Panginoon, na ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat at magbigay ng magandang kalusugan ang batang ito, Panginoon. Marami pong salamat sa buhay ng kapatiran namin na ito, Sister Noemi, Lord God. Alam mo po yung kanyang puso, Lord God, na patuloy, Lord, na nagtitiwala sa inyo. Binigyan po ninyo siya ng may malaking puso, Lord God, lalo na po sa gawain, Lord.
Thank you so much po sa kanyang buhay, Lord, na pinagkalob niyo sa kanya, Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord. We bless your name. Ganon din po mga anak po namin, mga kapatiran po namin sa iglesyang ito, Lord God, na nagtatrabaho. Dito man po sa Pilipinas o maging sa ibang lugar po sa labas po ng Pilipinas, Lord God, saan mang dako ng mundo na naroon po sila. Ikaw po ang siyang patuloy na mag-ingat, magbigay kaaliwan po, Panginoon, sa kanila. Ikaw po ang mag-protect, Lord God, at magbigay po ng magandang kalusugan din po, Panginoon, dahil kung may mahina po sila, hindi po nila magagawa ang kanilang mga trabaho, Panginoon. Kaya po kami po ay umihingi, Lord God, ng kalakasan, protection, and guidance po sa kanila, Panginoon, at maging sa iyong comfort din, Lord God. Hallelujah. At ganun din po sa mga kapatiran po namin na may mga karamdaman sa oras na ito, Lord God. Saan man po sila naroroon, Panginoon. Lord, hipuin po ninyo sila sa mapagpalang kamay ninyo, Lord God. Hallelujah. Mula ulo hanggang paanan po, Lord. Ikaw na po ang siyang patuloy na mag-recover, Lord God. Hallelujah. Ikaw na po ang patuloy na humipo, Panginoon, sa lahat ng mga nararamdaman po ng bawat isa, Lord God. At ganun din po ang aming kapatiran na si Vincent at si Tyron, Lord God. Hiniling din po namin na patuloy mo po silang gamutin, Lord God. Apo isublimon, apo iti. Napukaw o Diyos nga pigsada, apo Diyos kan i-restore mo, Lord. Dagiti, restore mo po, Panginoon, ang mga nasirang katawan, Lord God. Alam po namin na ikaw po ang siyang patuloy na magbigay kalakasan sa kanila, Lord God. Alam mo po kung ano po ang sitwasyon nila, Panginoon. Especially, Lord God, bigyan mo po din po sila ng yung sa financial, Lord. Tulungan mo din po sila, Panginoon. I-provide mo po ang kanilang mga pangangailangan, Panginoon. Hallelujah. Alam mo po kung gaano po kalaki ang mga nagagastos po nila. Pero nagtitiwala po kami, Panginoon. Ikaw ang magpro-provide po, Panginoon, ng lahat ng mga pangangailangan, Lord God, ng mga kapatiran namin na ito, Lord God. Thank you, Lord. Hallelujah. At ganun din po, Panginoon, sa iglesyang ito, lahat po ng mga gawain, Panginoon, sa aming iglesia, Lord, i-bless mo po. Pagpalain mo po ang bawat isa, Panginoon, na membro ng aming iglesyang ito, Lord God. Kung ano man po ang mga pagkukulang namin, Lord, alam mo po ang bawat isa, Panginoon. Lord, kung ano po ang mga desires namin, Panginoon, ikaw po ang magtumugon, Panginoon. Tulungan mo po ang bawat isa, Panginoon, na maging masigasig po, Panginoon, sa mga gawain, Lord. Hallelujah. Upang sa ganun, mas marami pa po kaming mabahagian, Lord God, ng iyong mga salita, Panginoon. Hallelujah. Ganun din po ang mga pastors namin, Lord, si Pastor Padir, Romy Padir, Pastora Grace, Lord, at si Pastor Ryan G, Panginoon. Alam mo po ang kanilang mga sitwasyon, Lord God. Marami pong salamat dahil ikaw po ang nagbigay sa amin, sa kanila, Panginoon, upang sila po ang maggabay sa aming spiritual na buhay, Lord. Thank you so much, Panginoon, sa aming mga mahal na pastor, Lord God. Ikaw po ang patuloy na maggumabay, mag-protect po sa kanila, Lord. At bigyan niyo po sila ng mas maraming knowledge and wisdom, Panginoon, upang sa ganun, Lord God, marami pa po silang mga kapatiran or mga kapatid na mabahagian, Lord God, ng iyong mga salita, Lord God. Ganon din po sa kanilang mga pamilya, Lord. Ikaw po ang magbibigay ng kanilang mga pangangailangan, Panginoon, sa mga anak nila, Pastor.
Ikaw po ang magbigay sa kanila ng mas marami pang pagpapalaw pang sa ganun, Lord God. Sila po yung channel of blessing, Lord, din sa mga kapatiran, Lord God. Ganon din po kay Pastor Ryan J, Lord God, Apo, tulungan mo po dito nga, Pastor mi, Lord. Adayo apo ti pinagpapagbibihan natin naldaw, apo si ka, apo ti manggayad ken kwa na apo Diyos. Tulungan na kami garod apo, iti amin nga trabaho iti dayto nga iglesia apo, bendisyonam apo, padapadaan na kami nga bendisyonan, manipod ti kaubigan, ninggana apo ti kataingan apo Diyos. Bless us Lord God, kat aywanan na kami apo Diyos. Ken apo ti bagyo Lord nga dadtuyin apo Pilipinas Lord. Ikaw po ang may kontrol ng lahat, Panginoon. Kaya po pinagkakatiwala po namin ang aming mga buhay, ang aming barangay, ang aming bayan, ang aming probinsya, ang aming bansa, Panginoon. Ikaw po ang siyang mag-shield, Lord God, sa aming bansa, Panginoon. Hallelujah. Na hindi na po lalakas ang bagyong ito, bagkos lumayo na po siya sa aming lugar, Panginoon. In Jesus' name, in Jesus' name. Hallelujah. Thank you, Lord God. At ikaw na po ang siyang patuloy na gumabay sa amin. At marami pong salamat sa mga offering na ito, Lord God. I-bless mo din po sa lahat po na nagbigay na siyang nalikom ngayon sa gabing ito, Lord God. Ito po ay magagamit sa iyong gawain upang sa ganun, Lord God, may magagamit po na ikalalawak ng iyong mga gawain, Lord God. Thank you, Lord God. I-bless mo po ang bawat isa. At uwi na po kami sa aming mga tahanan, Lord. Ikaw po ang siyang gumabay sa amin at mag-bless sa bawat isa, Lord God. Thank you so much at marami pong salamat sa katugunan ng aming mga panalangin. In Jesus' name, amen and amen. God bless us all.